Sir Leo, magandang hapon po. Baka pwede niyo pong ikwento. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Sir Leo. Bali po, nangyari po yung aksidente nung September 9 po. September 9, around 11 sir? PM po. Sino po ang naaksidente at ano pong nangyari? Yung anak ko po is galing sila ng bayan. Bumili sila ng balot. Kasi buntis siya siguro gustong kumain ng balot. Kaya niya yung asawa niya na bumili. So mag-asawa po sila. At Hindi po sila kasal. Hindi po sila kasal. Okay. So yung anak niyo po is yung babae. Yes po. Tama po. At Nabuntis po. sino po ang nadisgrasya, sir? Yung pareho po ba? Pareho po sila, ma'am. Ano pong nangyari sa kanila, sir? Bali, nakasakay sila sa single na motor. Then, pagdating nila doon sa tapat namin, Opo. nag-slow na sila ito namang si Montero Sports, kitang-kita doon sa CCTV na ang bilis. As in talagang binangga sila. Ang haba pa ng pinagkalat-kalat sa kanila. So hindi agad tumigil itong Montero Sport na to? Ang sabi sa amin, huminto daw pero umalis. Hit and run ba to? Yes or po, ma'am. Hindi po natin kilala ang pagkakakilanlan nitong may-ari ng Montero Sport? Na-identify na po, ma'am, kasi na-recover din namin yung sasakyan nung Monday. Okay. So ano po ang nangyari, sir, sa inyong anak at sa kanya pong kinakasama? Nung tinawag po ako doon sa may, kasi tulog na kami noon may kumatok doon sa amin sa pinto na yung nangyari doon sa anak ko na disgrasya. Opo. Then paglabas namin, nakita ko yung anak ko na nakanduy sa doon sa kalsada. Okay. Yan po mga kapatid, nakikita niyo po ang Montero Sport na nakabangga sa anak po ni Tatay Leo. So pareho po, sir, yung anak ninyo at saka yung kinakasama niya na binawian po ng buhay. Tama po ba? Opo. Nauna po yung anak ko na namatay. Then September 14 po, nasawi din yung manugang ko. Okay, sir. Unang-una po sa lahat, isang taos-puso pong pakikiramay sa inyo rin po, ma'am, at sa inyong pamilya, Sir Leo. Tama po ba ang pagkakaintindi ko, Sir Leo, na kabuhanan na rin po ng inyong anak Yes, ng po, panahon na yun? Nag-aantay lang siya ng araw, ma'am. Kasi excited na siya Halos lahat ng gamit ng anak niya nakaready na po. Okay, sir. Pasensyahan nyo na po at okay, Sir Leo, ano po ang pangalan ng nagmamay-ari po ng Montero Sport? Bali po, ma'am, ang may-ari po is nasa ibang bansa po. Okay, sino po ang nagmamaneho? nagmamaneho? Po kay Rodjen Damasco Angeles. Sino po ang nagmamaneho, sir, ng sasakyan ng mga panahon na yon? Sabi dun sa talina na pinag-iwanan is yung lalaki si Tommy Bolivar Fernandez po. At pareho po ba sila, sir, na nasabi nyo na sa kapulisan? Or ano po ba ang ginawang aksyon ng kapulisan natin dito? Na-recover namin yung sasakyan. Andun kami. So, Monday, 1 ata yun, 1 PM. Na-recover namin sa sasakyan na naman yung plaka dapat sana pina-verify na kaagad. So hindi pa ba pina-verify agad, sir, pagkakuha? Bakit po? Bakit daw po? Ewan ko po sa kanila, ma'am. So, linawin ko, sir, Kasi nag-update sa amin, ma'am Nung dumating yung happy namin is ang sabi sa may pinaliwanag lang. Tapos ang sabi, pwede na kayong umuwi, kami ng balang mag-uwi. Itong sasakyan, sabi niya. Iyon lang ang sinabi sa inyo. And then, hapon nun, nabalitaan namin na sinurinder pala nung babae dun sa police station yung sasakyan. Okay, linawin natin, sir. Nangyari aksidente September 9. Yes po, ma'am. Tama, okay. Kailan po natagpuan ng sasakyan? Monday po. Ngayong Monday lang? September 11. September 11, okay. So mula September 11, sir, kailan nila na-verify pa kung sino ang may-ari? Simula nung nakita yung sasakyan? Wala, ma'am, kasi hindi sila nakikipag-coordinate sa amin, ma'am. Hindi man lang kami sinasabihan na ito, na-recover na alam na namin yung may-ari ng sasakyan. Oo. Kasi kaya pa nag-search sa FB. Sa FB Sa para Facebook malaman namin yung may-ari. So kailan kayo na-inform, sir, or kailan nyo nalaman kung sino ang nagmamay-ari ng sasakyan? Nung nakita namin, ma'am, sa sinerch namin sa LTO alert, lumabas din yung namin yung plaka ng sasakyan. Kailan po? Anong araw po iyon? Ngayong linggo lang? Basta Itong linggo lang. Okay, so mga September 15, ganon? 12 po. 12 or 13 na rin ngayon. Okay, sige. So, in short, sir, walang ginawang aksyon ng police, wala ring ginawang update sa pamilya. Wala po, ma'am. Pero pumunta kayo sa police station. Pumunta kami, ma'am. Pinauwi kayo.
Anong sinabi sa inyo nung umuwi kayo? Kasi sabi sa amin, sabi nila is, Nangangalap po sila ng nangangalap ebidensya. sila ng mga ebidensya. Ano pang ebidensya, sir? May CCTV Yun nga po eh. footage, di po Saka ba? ma'am, yung ebidensya, yung natanggal doon sa sasakyan, Sa kanila. nandun sa police station. Oo, nandun na pala yung sasakyan. Yun ang May CCTV Please footage. Bakit hindi pa po kinasuhan? Sabi ma'am, may nag-lapse na daw yung 24 hours na... Reglamento Ito ay September 9. O sabihin mo ng September 11. Pero ano na ngayon, Shari? September 20. 20. So, Ayan nga kumbaga, nandito po ang pamilya. Sorry, may mga kausap pa tayo sa kapulisan? Ngayon po, nasa linya na natin yung investigador po, Police Master Sergeant Frederick Senin ng Magaldan PNP. Pangasinan po. Okay. Good afternoon po, Police Master Sergeant Senin. Yes po ma'am, good afternoon po. Yes, magandang hapon po. Nandito po ang pamilya ng biktima, si Sir Leo BI at ang kanyang tiyahin po si Ma'am Ana Marie Gabriel. Master Sergeant Senin, ano po ba ang nangyaring investigasyon dito sa kaso ng pagkamatay po ni Raisa at ni Lenuel Vigilla? Yan po ma'am, nabangga po sila ng sasakyan po na Montero. Tapos yung Montero po, tumakbo po papuntang Dagupan. Tapos po, wala naman pong malinaw na lumabas na mga witnesses. Kaya ang ginawa ko nung araw na yun ma'am, binahay-bahay po talaga na sinundan hanggang makarating kami sa part ng Dagupan dahil sa tulong na rin ng CCTV. Okay. Master Sergeant Senin, sa pagkakaintindi ko po at nabanggit nyo kanina, meron pong CCTV footage at kitang-kita po sa CCTV footage yung pagkabangga ng Montero Sport doon sa sasakyan o sa motor ng mga biktima. Tama po ba? Ma'am, hindi po nakita sa CCTV. Hindi po ba nakita, sir, sa CCTV? Mayroong CCTV Ma'am, yung prior to incident ma'am, dumaan yung kwan, tapos doon sa paglampas din ng CCTV, may narinig na malakas na banggaan. So sa inyo, sir, ang sinasabi nyo, Master Sergeant Senin, hindi po kita sa CCTV footage yung plaka ng sasakyan, tama ba? Hindi ma'am, doon sa mismong follow-up na namin ma'am, yung mismong actual na banggaan po ma'am, hindi po nakuha ng Simple CCTV. gabi Sir, ang sabi po ng pamilya, and correct me if I'm wrong, Sir Leo, kita sa CCTV yung pagkabangga, di ba? Yung sasakyan na itim. Yung sasakyan na itim. Okay, Sergeant Senin, so pagkatapos po na pumunta dyan yung pamilya ng biktima, bakit hindi pa po natin nakakasuhan or nahuhuli kung sino man po yung nagmamay-ari o kung sino man po yung nagmamaneho ng sasakyan? Ang totoo niyan ma'am, nangyari yan ng September 9. Opo. Tapos, nung gabi na yun ma'am, nag-follow up kami pero wala nangyari. Tapos kinabukasan ng linggo, inisa-isa ko yung mga CCTV. Okay. Pero dahil nga sa karamihan, kasama ko nga yung mga pamilya dyan ma'am, naghanap ng mga CCTV. Tapos nung halos nga lahat po ng mga establishmento nakasara, kaya tinandaan namin lahat ng mga CCTV na kung mga possible na may CCTV. Tapos kinabukasan ng Monday, kasama ko pa rin sila. Sobrang bilis. Nakipag-coordinate kami sa mga may-ari, nagbigay ng request, saka yung pahintulot nila, hanggang napunta kami dito sa may bandang Bulusan, sa may CCTV din sa barangay. Okay. So, Master Sergeant Senin, kailan nyo po nalaman ang pagkakakilanlan nitong may-ari ng sasakyan? September 11 na ma'am. Okay, September 11, sir. So bakit wala pong naihain na reklamo, wala pong naibigay na police report o kung ano man pong kaso na maihain doon sa nagmamaneho? Ang sabi kasi ng mga pamilya ma'am, isasabay na doon sa doon sa isang namatay kasi namatay din yung isa. Yan kasi nauna yung anak ko namatay. Okay. Saglit lang po, linawin ko. So sir, totoo ba na sinabi ninyo na hindi muna kakasuhan dahil isasabay ninyo yung isa pang namatay? Hindi. Kasi silang may sabi na isasabay na. Kasi nauna yung namatay yung anak ko eh. Sergeant Senin, paano ba yan? Ang sinasabi ng pamilya, kayo ang nagsabi. Na isasabay na. Kasi yan din ang advice ng piskalya ma'am na isasabay na kasi isang kaso naman. Kasi maiiwan yung isa. Yan din ang sinabi ng legal officer na si Attorney Carrera ma'am na isabay na. So ibig nyo bang sabihin, hihintayin nyo na mamatay pa yung isa bago pa kayo magsampa ng reklamo? Tama ba?
namatay na yung isa. No, namatay na yung isa on the spot, tama? Ipapile na namin nung ma'am, nung 15 kasi kumpleto na. Oo. Kumpleto na yung mga CCTV na-extract. Kasi dumating yung na-extract din is 15. Kaya nila ng hapon ng 14. So 15 ipapile na sana. Tapos kinabukasan namatay po yung isa. September 14 ma'am, 9:10 PM ng gabi, namatay din yung isa. Kaya nag-refer din kami sa piskalya, sa mga legal officer namin kung anong magandang gawin. O sir, September 14 pa namatay yung pangalawang biktima, tama po? Yes, ma'am. September 14 na namatay. So bakit wala pa rin pong naisasampang kaso hanggang ngayon? For filing na po yun, ma'am. For filing na po. Kasi kailangan pa namin nakipag-coordinate sa SOCO, ma'am, para... Saan po kayo makikipag-coordinate, sir? Nakipag-coordinate kami sa SOCO, ma'am, kasi ginawa yung report doon sa pinagmatch yung naiwang pintura doon sa motor, saka yung sa ma'am, sa... Sir, walang galang na po, Master Sergeant Senin. I think yung CCTV footage, because nakita ko din po yung mismong CCTV footage, that's more than enough evidence para mapakita po na meron pong negligence itong driver po ng Montero Sport. Napakabilis po ng pagmamaneho nun, sir. Kung nakita nyo po yung mismong CCTV footage na pinakita sa amin ngayon ng pamilya, I think more than 100 kph ang takbo niyan. Napakabilis ng takbo niya, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nakita din namin yun, ma'am. So bakit hindi pa po binigyan ng action, sir? Naiintindihan ko, sir, Master Sergeant Senin, na iniisa-isa nyo ang bahay, nag-conduct kayo ng investigasyon at good job para sa inyo. Napaka-husay ninyo na inisa-isa ninyo yan at pinagtyagaan nyo po para malocate ang nagmamaneho. Pero... Yes, ma'am. Wala po kaming question dun, sir. Pero ngayon po ay 20 na ho ng Setyembre. Pinauwi ninyo ang pamilya ng biktima, nag-aantay sila ng update, naghihintay sila kung sino po ang pwede nilang kasuhan, ni isa, wala daw pong nag-update sa kanila. Ma'am, nakuha na namin yung affidavit na mga yan, ma'am. Alam na nila kung sinong driver. Saka sige, sir, kayo yung usapin niyo po. Yes, sir. Alam na nila, ma'am, kung sino yung nakabangga. Hello. Sir, di ba tinanong ko, noong kahapon, tinanong kayo na ate ko kung ano nang update doon sa kaso. Sabi niyo kahapon sa ate ko, sandali kasi may ginagawa ko. Yun lang, sandali may ginagawa ko. Sabi niyo sa amin kahapon. Sa totoo, si Sir Biay nagpunta dyan. Yun ang instruction din kasi ni Sir Biay, ayusing mabuti yung ipapile na kaso. Kasi gusto rin namin kung anong nakakabuti. Yes po. Tama naman po. Ang sabi ni Sir Biay, bago niyo i-file yan, di ba, loko niya naman si Sir Biay. Ang sabi ni Sir Biay, ayusin niyo mabuti yung kaso bago niyo tama i-file. Naman, sir, kasi pamilya siya dapat po ayusin talaga ng pag-iimbestiga. Pero ang katanungan po natin dito, Sergeant, bakit wala hong timely na pag-update sa pamilya knowing na ito po ay nangyari nung 9 pa po at large siguro at that time kung sino po yung nagmamaneho. So, ibig niyo po sabihin nagsisinungaling po dito si Sir Leo? Ako, ma'am, tanungin niyo kung saan ako nagkulang sa tulong sa kanila. Okay. Sige, Sir Leo, ano pong masasabi niyo doon? Kasi sinasabi ni Sergeant, kompleto po, nag-update daw po sa inyo. Wala, ang sinasabi lang sa akin, nung nakarang araw, tumawag siya sa akin kasi ang sinabi sa akin, hahanap daw muna kami ng magaling na mekaniko na titingin doon sa natanggal na parts ng sasakyan. Magaling na mekaniko. Para siyang yung expert na titingin kung talagang sa Montero talaga yung may natanggal. Hindi po ba sinurrender na yung mismong sasakyan? Yes po. Bakit kailangan papuntignan? Yun po ang sabi. Hahanap daw muna kami ng yung mekaniko. Yung expert sa mga sasakyan ng Montero para maihentulad yung natanggal na digdi ng sasakyan. Para masigurado na yun daw ang... Sergeant, nakakuha po ba kayo ng confession galing po doon sa... Tapos na po yun, ma'am. Sir, nakakuha ka na pala ng confession galing doon sa nagmamaneho. Para hindi confession, ma'am. Yung expert na pinagparis yung natanggal na
na debris doon sa sasakyan at sa sasakyan na sinurinder. Sabihin mo, sir. Sige, Sergeant, ganito na lang. Ang tanong ko lang naman sa'yo, nakakuha ka ba ng confession doon sa nagmamaneho? Kasi sinurrender nila yung sasakyan eh. Imposible naman po na sinurrender nila, hindi nila... I-correct ko lang, ma'am. Ma'am, i-correct ko lang po. Sige po. Hindi po nag-surrender po yung driver. Ang sinurrender lang po yung sasakyan. Sige sir, sinurrender yung sasakyan. Pero ang nag-surrender po, hindi po yung may-ari kasi wala dito po yung may-ari. Sir, nasa Amerika po. Yung anak niya yung nag-surrender po. Sergeant, by the fact na isinurrender po yung sasakyan, hindi nyo man lang po ba tinanong yung nag-surrender kung sino man po yung nag-surrender na yan? Sino po ang nagmamaneho? Ma'am, ang sabi niya, isurrender ko itong sasakyan na involved kasi sasakyan ng papa ko. Pero sabi niya, ma'am, consult ko muna yung lawyer ko pagdating sa tinatanong niyo, sabi niya, ma'am. Pero hindi niyo ba tinanong, sir? Tinanong namin niya, pero sabi niya, sa ngayon, di mo na ako makapagsasabi. Consult ko muna yung lawyer ko. Sir, after nun, hindi ba kayo nag-imbestiga? Nag-imbestiga kami, ma'am. Tapos? Ayun nga, yung sinasabi ng isang pinagparadaan niya sa talyer, ma'am, yung nakuha na namin ng statement, ay yung tao doon na nakuusap nung pinarada nga yung sasakyan na yung driver daw na may pangalang Tommy Bolivar Fernandez. Yun na driver. Bakit hindi po kinasuhan yung may-ari nung sasakyan? Ma'am, siguro si Happy ko na lang kausapin yun nung pagdating dyan kasi medyo nakuha ko na ma'am. Kasi sa totoo lang para at least malaman din ni Happy kung anong bagay. Sige po, nandyan po ba si Happy, sir? Nasa linya na po natin si Colonel Roldan Cabatan po ng Magaldan, Pangasinan, attorney. Sige. Good afternoon po, Colonel Roldan Cabatan. Good afternoon po, ma'am. Yes, si Attorney Pao Cruz po ito ng AXIS Party List. Sir, isang magandang hapon po sa inyo at maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Sir, lilinawin ko lang yung mga naikwento ng inyong sarhento na si Sergeant Senin. Kasi by what he stated and kung ano po yung naisabi sa amin ng pamilya, there appears to be lapses doon sa pag-iimbestiga po ng kasong ito. Unang-una po sa lahat, sir, nung panahon na isinorender, ang sabi kasi niya, sinorender nung anak nung may-ari yung sasakyan, bakit wala pong naging follow-up kung sino po yung driver or nasaan ang driver? Sino po ang nagda-drive ng mga panahon na yon? Ito, pwede bang umpisahan natin doon sa facts of the case, ma'am? Para maintindihan po na lahat. Sige po. Okay. So, yung case po natin nangyari nung September 9 ng alas 9 po ng gabi. So, nung nangyari po yung insidente, rumisponde po yung ating kapulisan, yung investigador natin, si Sergeant Senin, siya po yung pinaka-first responder na investigador. Mm-hmm. So, ang ginawa po natin after the incident, nung tinakbo po yung mga biktima sa ospital, kasi hindi alam yung identity po ng sasakyan nung that time. So, nagpakandak ulit tayo ng flash alarm. In-alert natin yung mga ibang station. Nag-communicate ako sa other stations. Baka po ba yung mag-report dyan na magdideclare ng self-accident sa sasakyan na So, nag-conduct kami backtracking ng mga CCTV. So, yung nakita. Kinabukasan, nag-backtracking kami ulit kasi wala po yung identity po ng sasakyan. Kasama po namin yung pamilya ng mga biktima. So nakita namin yung identity ang mako-confirm lang namin doon is black na Montero. But without plate number po yung nakita namin doon. So hinanap pa namin yung ibang CCTV na makukuhanan. Yeah, pero that time is Sunday. So yung other establishment na nakita namin na CCTV is sarado pa. So, by Monday, nung nag-open po yung mga mga establishment, doon kami nakakuha ng mga kuha ng CCTV at nasusundan natin yung kung saan papunta yung sasakyan. Okay. Colonel, so let me cut you short. So, in short, nag-conduct kayo ng investigation, nag-check kayo, again, sinabi ni Sergeant Senin kanina, nagbahay-bahay kayo, nag-check kayo ng CCTV. Again, good job. Wala po kaming problema dyan at nakakahanga po na kayo ay tutok na tutok sa kaso at talagang hindi nyo tinigilan hanggat hindi nyo makita kung sino ang may-ari. Nandun na tayo sa punto na nasurrender na po yung sasakyan. Ano po ang ginawa ng kapulisan natin pagkatapos isurrender yung sasakyan? So nung sinurrender, sinabi ko doon sa may-ari ng sasakyan, sabi ko,
may dalawang option po tayo dito. Either isurrender nyo to voluntary yung sasakyan or magpapile ako ng search warrant para ma-under custody namin itong sasakyan. So, willingly, sinurrender po sa ating istasyon yung sasakyan. So, tinanong namin, nagkanda kami ng investigation. During that time, sino ba yung nagda-drive ng sasakyan? So, inamin po ng anak ng may-ari na yung boyfriend niya, yung si... boyfriend naman po pala. Sir, Opo. Colonel, sorry this fact, yung Opo. sinabi niyo po na boyfriend, hindi yan sinabi ni Sergeant Senin kanina habang tinatanong namin. Kasi ang sinabi niya sa amin, yung nag-surrender daw, hindi daw po sinabi kung sino yung nagda-drive dahil magko-consult pa sa lawyer. 'Di ba? So, doon pa lang sir, may inconsistency yung sinasabi ninyo sa amin ngayon, which I am very thankful sir at kayo ay nililinaw niyo yan sa amin, compared doon sa sinabi po ng investigador ninyo. Hindi lang siguro ma'am na naklaro yung yung pagsabi sa statement ma'am kasi nakikinig din naman po ako. Yes, Colonel. At ayun po yung medyo hindi po maayos because yung pamilya po ng biktima, sir, dalawa po ang namatay sa kanila. Kung dito po sa amin, ganyan na po makipag-usap ang investigador at iba-iba po ang nasasabi. What more po sa pamilya ng biktima? Naiintindihan niyo po ba yung punto namin, Colonel? Hindi po namin minamali kung ano po yung investigasyon. At in fact, we admire yung persistency po ng inyong kapulisan sa pag-iisa, again, doon sa mga bahay-bahay at CCTV. Pero sana man lang po, sir, magkaroon ng sense of urgency at pagiging precise sa kung ano po yung sinasabi sa ating mga pamilya. Lalong-lalo na po, sir, kabuanan po nung anak ni Sir Leo nung namatay siya. Hindi po ba? Tama naman po yun. Alam po namin yun, ma'am. Pati yung so itong kasi, yung pag-gather ng ating mga ebidensya, lalo na yung mga affidavit, kailangan natin i-convince yung mga witness natin to stand, magkaroon ng matibay na ebidensya at tatayo sa korte. Although alam natin, identify po natin yung suspect ma'am kung sinong nagdadrive. Pero yung collaboration ng CCTV, which is meron po. Witness natin, na kailangan natin gawan ng maayos na affidavit. Na para yung sinasabi ko ma'am, magkaroon tayo ng matibay na kaso pagdating sa korte. As of now ma'am, complete kami ng yung affidavit at may inantay lang kami na isa na mag-execute ng kanyang sinampang salaysay. Especially ito yung pinaka-importante na isa sa lahat, yung Colonel, sorry po to cut you short again. Kumpleto na po ba lahat ng salaysay na hinihintay ninyo? Opo ma'am, at ready for filing na kami bukas. Okay. Ready for filing na bukas, sir, ha? Colonel, Opo. we have your word na ready for filing na po yan tomorrow. Okay. Number 2, Colonel, lasing po ba, nakainom, o may tinake po ba na kahit ano itong driver at the time of the incident? Yun ang hindi natin makuha, ma'am, kasi hindi naman natin na under custody yung ating, yung driver po ng sasakyan. Nasaan na po itong si Tommy Fernandez, sir? Alam namin, monitoring namin, nandito lang sa either San Fabian or Mangaldan. Sir, yung may-ari po ng sasakyan, nakasuhan din po ba? Yung driver po, andito lang po. Pero yung may-ari ng sasakyan is nasa abroad na po kasi doon na siya nagre-reside. Okay. Number 3, sir, na question, Colonel. Bakit hindi po na-update timely yung pamilya po ng biktima? Yun ang unang concern kasi ni Sir Leo. Siguro yung attempt doon sa updating, alam naman nila yung mga aksyon na na nabibigay namin. And ako ma'am is my intention is to file the case before ako mag-follow update sa kanila. Okay. Sir, kausapin kayo ni Sir Leo, ha? Kasi Sir Leo, kanina pa natin sinasabi na hindi kayo na-update timely, pero ang ini-insist ng police ay ina-update kayo. Kayo po mag-explain, sir, kasi kayo nakaranas. Hello, sir. Opo. Tatanong po. Wala naman pong dumadating na update po sa amin. Either kami yung nagtatanong, tumatawag kung ano na po yung balita dun sa kaso ng anak ko sa kayong sa manugang ko. Kung di kami tatawag, hindi kami nababalitaan, sir. Sir, kung gano'n na po yung parang naging dating, sir, patinsan na po doon, sir. Kung may siyempre, masakit din sa amin kasi hindi ko masabi-sabi yung libing ng anak ko kasi gusto ko talaga is mahuli yung driver at makasuhan. Kasi 3 buhay yung kinuha niya Sa amin, masakit sa amin yan kasi lalo isang taon na lang teacher na sila sayang. Masakit sa akin na kasi simple kami nag-aantay kami sa wala na hindi ko masabi kung kailan yung libing
Kasi ang gusto ko talaga is makulong. So, Lieutenant Colonel Kabatan, yun lamang po ang aming kahilingan sana, no, na mapagsabihan po, it's either ma-retrain ninyo, sir, mapagsabihan, hindi po namin alam kung paano ang inyong magiging Saka aksyon, hindi nakarehistro. na hindi rin nakarehistro? 2 years. Na-impound na po ba yung sasakyan, sir? Andito po sa station, ma'am. Yung Okay. sinurrender, hindi po man nare-release yan. Sige, sir, baka maaari din po na ma-coordinate natin with LTO nang matanggalan din ng lisensya itong si Tommy Fernandez kasi hindi pala rehistrado yung sasakyan na minamaneho niya. Napakarami po niyang violations din, traffic violations. So baka maaari pong matulungan niyo din kami doon, Colonel Kabatan. Opo. Gawin po namin yung lahat ng aming makakaya kung ano po ma-assist namin sa pamilya ng mga Sige biktima. po. So, ayun po, Colonel Kabatan, paalala lamang po sana sa inyong mga investigador na pag ganito po yung mga sitwasyon, sir, kagaya nito, 3 buhay po ang kinuha, no? Again, we commend you for your efforts sa lahat po ng inyong pagtsatsaga na mahanap po talaga kung sino ang may sala. Pero sana man lang po magkaroon din ng sense of urgency sa pamilya ng biktima. Biruin ninyo from September 9 to September 20, naghihintay po sila ng update but they don't receive any updates at in fact sasabihan pa sila na wait lang, busy ako. Inaantay po daw yung yung mga papeles. Oo. Inaayos pa nila. Sabi sa akin kahapon. Kasi sabi ko, sir, anong pong development ng kaso? Oo. Sabi niya, inaayos pa namin yung mga papel. Wait lang. Di ba, sir, sana man lang magkaroon po nung explanation, anong papel yung hinihintay natin, sino po yung hindi pa natin nakakausap, para po naiintindihan din po ng ating mga pamilya kung sino po yung mga biktima, kung bakit nagtatagal po sa pagpa-file ng kaso. Okay? Opo, ma'am, opo. Okay. So, yun lamang po, Colonel Kabatan, kung maaari po pakisabihan lang din po ang inyong mga investigador regarding po dito. Sige po, ma'am. Ako na po mismo mag-update doon sa pamilya ng biktima pag ma-file na po namin yung kaso bukas. Sige po. At last question na, Colonel. Ano po ang ikakaso doon sa driver po ng sasakyan? Ang nakaano na tinitingnan natin is yung reckless imprudence resulting into multiple homicide, reckless imprudence resulting into damage to property, ma'am. Okay, very good. Sige sir, kami po ay patuloy na makikipag-ugnayan, Colonel Kabatan, at umaasa po kami na mabibigyan nyo rin po kami ng update regarding po sa pag-file ng kaso bukas para po ma-inform din namin ang pamilya. Again, maraming salamat po, Colonel Kabatan, sa inyong oras ngayong hapon at sa pagsagot sa aming tawag. Salamat po. Tay, ganito na lang po, Sir Leo. At large pa hanggang ngayon itong si Sir Tommy Fernandez. So, ang sinasabi po ng mga pulis, yung sinasabi po nila na 24 hours, siguro hindi lang nila na-explain, sir. Pag ganun po kasi hindi sila pwedeng manghuli nang wala pong warrant. Okay? So, general rule po kasi, sir, kailangan po paghuhulihin kung sino po yung may sala. Meron po tayong it's either search warrant, arrest warrant. So in this case, sir, naglapse na po September 9, September 20 na po, masyado na pong matagal, sir. So hindi na po mag-e-effect yung warrantless arrest na tinatawag. So ang gagawin po natin dito, sir, pagka-file po nung kaso, mag-update po tayo para ma-issuehan po ng warrant of arrest itong driver po ng sasakyan na si Sir Tommy Fernandez. At by that time po, tsaka po siya huhulihin ng mga pulis. Okay? So kami po ay makikipag-ugnayan sa inyo at kay Police Lieutenant Colonel Roldan Kabatan, sir. Sinabi naman po niya, he gave his word na ifa-file na po bukas yung kaso. So, let's wait and see tomorrow kung ano po ang magiging aksyon nila. Kung wala pa rin pong aksyon, sir, don't worry. Kami po ay nandito po. Tatawag po ulit tayo at tayo mangungulit sa kanila. Okay? Ano po ang inyong mensahe, sir, siguro kay Tommy Fernandez na lang? Kasi, di ba, kung malay mo, mag-surrender siya ng kusa, hindi natin alam. Baka may mensahe po kayo sa kanya. Mensahe ko lang sa kanya is, mas maiging sumuko ka na. Kasi kung magtatago ka, walang mangyayari, mas lalaki yung kaso mo. Kasi panagutan mo kasi 3 buhay yung kintil mo, marapat lang na pagdusahan mo kung ano man yung kaso na isasapa sa'yo. Okay. How about you, Ma'am Ana? Yun din po, attorney. Gusto ko pong sumuko yun para makamit namin din ang hustisya para sa pamangkin ko at sa apo ko. Tsaka isang namatay. Yun lang po ang ano namin kasi. Hindi ako makatulog ng maayos, makakain. Hindi namin ma-imagine, sir, dahil... Tignan ko lang yung mukha ng anak ko talagang. Ilan taon na po ang inyong anak, sir? Nung 20 po. 20 years old. Sobrang bata. Napaka...
Napakabata pa nilang dalawa, sir. Again, on behalf of the entire Wanted sa radyo po, kay Senator Raffy at kay Congresswoman Jocelyn Tulfo, sir, kami po ay taus-pusong nakikiramay sa buong pamilya. At kung meron po kaming maitutulong, sir, let us know. Siguro po kausapin din namin kayo, sir, sa kabilang studio para po mabigyan namin kayo ng tulong. Bukod po dito sa pagtutok sa inyong kaso. Kasi po yung sa manugang ko din po, kasi aburido din po sila, bayarin nila sa ospital. May bayarin pa po. Kasi nag-promote ng sila kasi umabot ng 200 ata yung bill nila eh. Okay. Sige, sir. Kunin po namin yung detalye sa kabilang studio, sir, para malaman natin kung ano po yung pwede natin gawin tungkol dyan sa bill po sa ospital or sa pagpapalibing. Tingnan natin, sir, ha? Pero wag po kayo mag-aalala tungkol po sa pagsasampa ng kaso. Nandito po ang Wanted sa radyo at si Senator Raffy Tulfo, sir. Hindi po namin kayo pababayaan. Wag po kayo mag-aalala, sir, ha? Maraming salamat din po sa inyong buong pamilya. Salamat, at Atty. maraming salamat din po sa inyo, ma'am. Okay po. Maraming salamat. Nakikirami po Salamat kami. po. Opo, salamat po.